without vision, people perish. Without purpose, people perish. Parang alam mo yun, parang kung walang direksyon yung buhay mo or walang purpose yung buhay mo, pwede ka kasing sumunod lang sa agos eh. Kapag may purpose ka, kailangan mo pagdaanan yung hirap. Pag may purpose ka, kailangan mo i-admit na may kailangan ayusin sa ginagawa mo. Maraming kailangang changes. Sometimes yung iba takot doon. Ang dami kasing iiwan. Daming iiwan eh. Yung sarili mo, isa-set aside mo para magawa mo yung purpose mo. Pwede ka pag i-surrender yung comfort zone mo para lang ma-fulfill yung purpose ng buhay. Hindi nila naiintindihan or hindi nila nauunawaan yung purpose bilang public servant, which is ang tinuturo ng Word of God. Yung in order to lead, you must serve. If you want to become great, you must be a servant of all. Hindi nila nauunawaan yung weight ng leadership na nandun ka to serve. Yeah. Hindi para to gain. Maganda at mapagpalang araw sa inyo lahat. At welcome uli sa isang panibagong kwentuhan ng Kwentuhang Pare. Yan. So excited na ako sa episode nito pare. Itong episode 3. Dahil episode 3 nga, syempre kailangan maipakilala natin yung pinapangako natin sa kanila ng pangatlong pare natin. Ayan na nga. I-unlock na natin yung pangatlong character, pare. Sa wakas, Oo. character unlock na. Hindi natin So, kailangan patagalin. Oh, huwag na natin patagalin. So let's welcome si paring Tantan. Yun. Grabe. Talagang may dala pa. Wow. Yan pare. Salamat. Oh, masarap yan pare. Ah. Opa, cheese bread yan galing yan ng Pampanga. Ganun ko kayo kamahal pare. Ay, grabe. Binyain mo ba yan? Galing Oo naman pare. Binayay ko yung Mainit Pampanga yan. yan. Okay lang yan. Pagsaluhan natin yan ngayon. Oh, sige. Ay, tapos may kape pa oh. Yan. Sakto ba sa sa kape? Siyempre, Cheese bread. natutuwa kami pare dahil nandito ka na. Ako din pare, natutuwa din naman ako kasi syempre matagal tayong hindi nagkita. Nabasa ko nga yung comment mo sa Saan? sa nung unang episode eh. Ano yun? Ako yung madalas mag-invite pero ako yung wala. Ay, wala akong pinangalanan dun ha. Talaga, wala akong pinangalanan dun ha. Basta- Talaga, tinamaan ka. Tinamaan naman talaga eh. Okay. Ayun pare, so ano pag-uusapan natin ngayon? Maganda. Kasi Sakto. ang tagline natin ngayon, yung pinaka-title natin, para saan ka bumabangon. Ayos yan ah. Grabe, no? Nescafe? Nescafe, di ba? Ang yummy. Di ba yun mas creamy? Oh, yun yan. Oh. Si paring Coco. Tarap. Oh, Next time na-invite natin si pare dito. Baka naman. natin, di ba? Available siya. I-invite natin yung paring Coco natin. Oh. Coconut. Ayun, so yun nga dahil para saan ka bumabangon, so meron itong Uy, pansinin mo yung joke niya. Rinig. Paring coconut daw, sabi. Tuloy mo na pare. Sige. Yan. So dahil nga sa ang topic natin ay para kanino ka bumabangon. So yung kinalaman sa purpose. Yeah. Ngayon pare, ang tanong ko sa inyo, kapag naririnig nyo yung salitang purpose, ano yung pumapasok sa isip nyo? Ikaw pare muna, paring Angel. Purpose. Katulad ng introduction natin kanina. Para saan ka bumabangon? Kumbaga ito yung dahilan kung bakit ka bumabangon sa araw-araw. Kung bakit ka nabubuhay, kung bakit ka nag-e-exist sa mundong ito. So, yun yung purpose para sa akin. Kumbaga, parang yung original intent ng creator. Sabihin natin, itong ginagamit natin na mic, no? Itong mic na to, create to record our voice para makapag-come up ng mas clear na audio. So, para dun siya create. Oo, pwede mo siyang pangpukpok. Kaso hindi yung purpose niya eh. Oo. Pag nagagalit ka, pwede mo pangpukpok to no? Pero hindi talaga para dun yung original intent ng creator nito kung sino man nag-create nito, no? So meron siyang purpose, no? So yun yung purpose para sa akin. Okay. Okay. Sa akin naman, pag sinabi kasing purpose, parang yung yung nagda-drive sa'yo kung bakit ka laging ganado sa buhay, Oo. bakit ka gumigising, alam mo parang clear sa'yo kung bakit ka nabubuhay. Purpose yun yung purpose para sa akin. Parang yun yung dahilan mo no? Driving force na yung nagbibigay sa'yo ng inspirasyon, ba't ka bumabangon, ba't ka Yun, gumigising. grabe, di ba? Yun eh. Hindi lang kape Oo, di lang kape. kung bakit ka bumabangon sa buhay. At hindi lang siya. Uy, grabe. Sinong siya yan? Sinong siya? Ano, baka madali ng asawa ko. Ang kasama ko ay isa sa dahilan kung bakit ako bumabangon. Sabay bawi ko. Oo. Ay pare nga, meaning ng purpose, no? Kasi itong word na purpose kasi pa nga pare, masyado tong broad or masyado tong malawak. Marami tong ibig sabihin eh.
It can be a dream, inspiration, or basta marami. Subjective siya, kumbaga. Oo, pare. Oo. Hindi mo siya pwedeng sabihin na, uy, ito lang yung meaning niyan. Oo. Meron siyang malawak na meaning. Broad talaga yung topic ng purpose eh. Okay. Regarding sa purpose, diba parang karamihan ba ng mga tao ngayon, alam ba nila yung purpose nila sa buhay? Sa Hindi tingin ako nyo, parang karamihan ba ng tao ngayon alam nila yung purpose Ako nila sa pare, buhay? ang ano ko dyan, yes and no. Kasi ba sabi ko nga kanina, ang meaning kasi ng purpose, hindi lang naman yung isang meaning lang eh. Malawak yan. Kumbaga, may mga tao na naniniwala na, example, may trabaho sila. Tingin nila, ito yung purpose ko. Pero, may mga tao naman na naniniwala na yung trabaho na hindi nila purpose, but, ginagawa nila yung mga bagay na beyond doon sa trabaho nila. Example, ako, may kilala akong teacher, pare. Itong teacher na to pare, parang nagtuturo na siya ng academics or academe, no? Pero, behind doon sa pagtuturo niya, meron pa siyang tinuturong iba. Parang nagme-mentor siya ng mga kabataan or ng mga tao na nag-i-impart siya ng buhay sa kanila. Nag-i-impart siya ng values, meron siyang binibigay sa kanilang something na, alam mo yun, parang hindi kaya bilhin ng pera eh. Alam mo yun? Nag-i-impart siya ng wisdom. Wisdom, values, ng attitude, ng character. Oo. More than knowledge, yung guidance. Yes. Ganun. Okay. Kumbaga, nag-i-impart siya ng education, pero also nag-i-impart din siya ng wisdom. Wisdom, hindi lang yung wisdom pare, kundi yung sarili niyang buhay. Ini-invest niya sa mga tao na yun, sa mga kabataan na yun. Yung experience niya. Kailangan kami na kapag, alam mo yun, kapag ang purpose mo is hindi lang trabaho, na alam mo merong beyond sa trabaho, fulfilling. Ang purpose talaga sometimes sa gilid siya sa passion eh, no? Dahil alam mong merong malaking maiaambag yung ginagawa mong yun. Nagkakaroon ka ng passion sa bagay na yun. Kasi hindi ka naman magkakaroon ng passion para sa isang bagay na wala namang katuturan eh. Tama. Para sa akin na. Tama. So, ako din sa yung sagot sa tanong na yan, may mga iba na oo, may mga iba na hindi. Nakikita naman natin sa iba-ibang sa labuan natin, no? Okay. May mga iba na nabubuhay lang, gigising sa umaga. Ito, may na-encounter akong ganito. Paggising pa lang sa umaga, umiinom na. Grabe Umaga pa lang, lasing na. So may kita mo dun sa taong yun na parang ang purpose na lang ng buhay niya is mag-inom. Kumbaga, wala na siyang purpose. Kumbaga, wala na siyang nakikitang maganda sa hinaharap niya kung bakit naging ganun yung buhay niya. So, para sa akin, katulad dun, may mga ibang tao na ganun, katulad nung teacher na kunikwento mo, may mga ibang tao din na ganun na yung buhay. So, wala nang nangyayari sa buhay niya sa araw-araw, puro inom na lang. Ibig sabihin, wala na siyang tinatahak na purpose, ganun na lang yung buhay niya. Parang kasi yung sagot ninyo, both na cater nyo eh, oo, hindi eh, no? Pare. Parang mas naman kasi sa akin yung kadalasan hindi. Ito maraming ngayon estudyante hanggang ngayon hindi nila alam kung ano kunin nilang course. May mga. Depende sila kung ano yung gusto ng kaklase nila, tama? May mga tao naman na, alam mo yun, sobrang busy, distracted, araw-araw kumakayod para kumita, and then ending, yun na yung buhay nila, umikot na lang dun. Parang ganun lang ba yung buhay? Ganun lang ba yung purpose sa buhay? Na parang nag-aaral ka, after mo mag-aral, magtatrabaho ka. Diba? After mo magtrabaho, Magkakaanak. Magkakaanak ka. Siyempre, asawa muna. Asawa, Tsaka ka magkakaanak. Pakakatakot yung ganun, no? Nagkaanak ka nang wala kang asawa. Siyempre, magkakaasawa ka muna. After mo magkaasawa, magkakaanak ka. Then after nun, papaaralin mo yan, palalakin mo. Then same cycle, kung nangyari sa buhay mo, dulo, lolo ka na. Anong sunod pag lolo ka? Tigok ka na. Parang ganun lang ba? Di ba? Yung purpose, nabuhay ka para yung dulo, tigok ka din. Yung parang sinabi sa kanta pare, ikot-ikot lang, ikot-ikot. Ba? Yung ganun kanta yung ikot-ikot lang, parang yung buhay ay pag walang purpose, parang paikot-ikot lang siya. Cycle lang. Oo, cycle lang. Meron pang dati, itinuturo sa school natin. Ano yan? Yung the theory of evolution. Ano yung Big Bang. Para pa kung maniniwala ka sa ganun, parang sinabi mo na ang buhay mo is wala palang purpose. Yung tipong
yung pagka-click mo dito sa mundo is parang aksidente lang. Oo. Ako kasi bro, hindi ako naniniwala na ang bagay, yung pagkakalikha sa atin is aksidente lang. Kumbaga merong intention kung bakit tayo create. No? So kahit nga yung katawan, yung parte ng katawan natin 'di ba? Yung mata, bakit tayo may mata? Because para makakita. May tenga tayo para makarinig. May bibig tayo para makapagsalita. May purpose So, lahat no? May purpose lahat. Tapos maniniwala ka lang sa Big Bang na pagka pumotok, bang! Ayun na lahat yun, no? Pati yung theory of evolution na nagsimula tayo sa unggoy. Oh, grabe yun. Sa itsura natin ito. Oh, payag ka galing ka sa unggoy, pare. Hindi wala pa. Ito Oo, pa pa. sabi ko sa'yo. Lahat ng bagay may purpose. Oo, may purpose yan. Ayun. Ito mga pre, bakit importante na malaman ng tao ang kanilang purpose? Ayun, gusto ko sagutin ng una. Ako muna, Sige pare. pare, ikaw muna. Ayan, sige. Una sa lahat, kung bakit kailangan malaman ng tao yung purpose niya kasi yun yung nagbibigay ng direction sa'yo eh. Tama ba? Tama. Pag alam mo kung bakit ka nabubuhay, alam mo kung bakit kailangan mong gawin, kahit ano pa yung tahakin mong lugar, walang problema eh. Bakit? Kasi alam mo yung kung bakit mo siya ginagawa. Kaya hindi mahirap yung mga proseso. Mahirap siya. What I mean is, hindi mahirap sa'yo tanggapin na kailangan mo talagang pagdaanan yun. Di ba sino yung gusto mag-police sa inyo? Dati gusto mag-police ba? Kailangan mo talagang dumaan sa proseso. At alam mo na mahirap yun. Pero gagawin mo pa rin siya. Bakit? Kasi alam mo yung purpose kung bakit mo siya ginagawa. Parang madaling gawin yung isang bagay pag alam mo yung purpose mo. Magaan. May direction. May pattern. Alam mo kung ano yung resulta after that. Alam mo, parang may nabasa ko sa Book of Proverbs. Sabi doon, people perish, without vision, people perish. So parang kung itatranslate mo yun ngayon sa pinag-uusapan natin, without purpose, people perish. Parang alam mo yun, parang kung walang direction yung buhay mo or walang purpose yung buhay mo, pwede ka kasing sumunod lang sa agos eh. Pero ano mo yun, kasi kung wala kang purpose sa buhay, ang tendency mo kasi susunod ka lang sa agos eh, kung saan marami, kung saan masaya, kung saan maraming ganito. Go with the flow ka na lang sa buhay. Hindi mo alam kung saan papunta yun eh. Walang purpose, walang direction ng buhay, pwede mong ikapahamak yun. Kaya importante talaga na meron kang vision, meron kang purpose, meron kang tinatahak, kumbaga. Yeah. Kasi pag sinabing purpose, kasi yung talaga yung nakikita mo eh. Yun yung bagay na pineperso mo. Naalala ko yung si Abraham, dumaan siya sa sad na part ng buhay niya dahil tawag dito, frustrate siya dahil hindi siya magkaanak. Ang unang pinagawa sa kanya ng Lord, lumabas ka ng tent mo, yung sinabi sa kanya, lumabas ka ng tent mo. Kasi frustrated si Abraham kasi hindi nga siya magkaanak. And isipin mo, pangalan niya Abraham. Ang meaning ng Abraham, exalted father. Wow. Pangalan mo exalted father, tapos wala kang anak. Time kasi ilang taon na sila. Ilang taon na sa Abraham yun? Tanda kasi sila noon that time. Ang unang pinagawa sa kanya ng Lord, nung time na nagmumukbok si Abraham, sabi ng Lord, lumabas ka ng tent mo. Lumabas si Abraham, sinabi ng Lord, tumingin ka sa kalangitan. Nabibilang mo ba kung gaano karami ang bituin sa langit? Sabi ng Lord, hindi po. Ganyan magiging karami ang descendant mo. Ano ginawa ng Lord doon? Binigyan siya ng vision. Ibig sabihin, ang Lord ang nagbibigay ng vision sa ating buhay. Yung vision na yun, makakapag-create ng malaking impact sa buhay ng ibang tao. So, ganun pala talaga ka-importante yung purpose sa buhay natin. And parang yung purpose nga is yung natin driving force natin. Sobrang importante na malaman natin yung purpose natin na. Bakit? Para malaman mo kung ano yung hindi mo purpose. Parang alam mo din kung ano yung gagawin mo. Alam mo rin yung bagay na hindi mo pupuntahan. Di ba? Kasi kahalagaan. Kasi may mga iba, lulong na sa sugal, lulong sa ganito, because hindi nila alam kung ano yung purpose nila. Pag nalaman mo yung purpose mo, alam mo na kung ano yung mga dapat na alam mo yung right direction. May direction na eh. Pero pare, kung ano pala, kung maganda pala yung purpose ng buhay natin, pero bakit may mga taong ayaw nilang may humahadlang sa kanila. Sa tingin ko, ano kaya yung mga humahadlang sa kanila kung bakit ayaw nilang gawin yung purpose ng buhay nila? Para sa'yo, pare. Kasi pare Angel muna. Sige, so parang Angel muna. Self-doubt. Minsan. Oo. Parang hindi ko qualified para dito yung ganun. Hindi ko kaya. May verse dyan yung kay sa Jeremiah 1.
Yung tinawag si Jeremiah as a prophet, anong sabi niya? Lord, paano yan? Bata lang ako. Hindi ko alam kung ano sasabihin sa mga yan. Parang ganun. Pero ang sinabi ng Lord sa kanya, hindi naman ikaw yung magbibigay ng salita, ako yung magbibigay na kung anong sasabihin mo. Wow. Diba? Kumbaga, tinawag siya ng Panginoon, pero hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Oo. Naniniwala ako na kung bakit may mga ibang tao na hindi nila magampanan yung purpose nila, because yun nga self-doubt. Ang self-doubt kasi nag-uumpisa yan sa pag-focus sa sarili. Kakayanan mo. Kakayahan mo lang self-sufficient ka na. Hindi ko kaya to. Galing. Pero hindi mo alam kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Wow. Diba? So, yun. Para sa akin yung self-doubt. Yun. Yung sa akin naman pare, yung sa past hurts. Oo. O yung mga parang yung nakaraan natin na hinanakit. Parang yung mga past failures. Well, minsan may mga biktima pa rin ng mga bullies. Mga bully sila na siguro nas pinag-aasar sila. So parang nagkaroon ng ground sa buhay nila na ayoko nang gawin to kasi hindi naman ako ganun eh. Alam mo, parang nagkaroon na sila ng hiya. Oo. Ay, hindi ko gagawin niya kasi analo nga ako before eh. Dahil sa mga Yung pinagdaan. pas ano na hinanakit na mas talaga. Na doon na sila ng buhay. Kaya ayaw nilang i-fulfill yung purpose ng buhay nila kasi masyado na masakit. O parang nahihirapan na sila maniwala na may maganda pang purpose sa buhay ko dahil sa mga pinagdaanan ko. Ganun. Naalala ko yung verse sa Job. Kumbaga, wala nang ina-expect si Job na maganda sa hinaharap niya dahil sa mga pinagdaanan niya. Kung alam niya yung story ni Job, kumbaga kung usapang suffering, si Job talaga dumaan. Pero ang sinabi niya doon, wasak na ang aking diwa, taga-antay na ang libingan para sa akin. Parang ganun yun sa Job 17 ata. Naghihintay na ako na kamatayan. O ganun yung inaantay na lang niya yung kamatayan niya kasi wala nang purpose eh. Hindi niya na makita dahil sa pinagdaanan niya. Dahil sa pinagdadaanan niya. Grabe no, lumalabo yung purpose mo pag nahihirapan ka no. Ay, oo. Sometimes yung pain talaga ganun yung ano eh. Oo, yun yung resulta no. Pero pag clear kasi sa'yo, na pagdadaanan mo talaga yung mga bagay na yun, hindi ka bibitaw eh. Oo. Pag hahawakan mo yung bagay na nakita mo, ganun siya, di ba? Kaya sobrang importante talaga yung relationship sa Lord eh. Yeah. Diba sabi sa Romans 8:28, for everything works for the good of those who love Him, who had been called according to its purpose. To those who love Him. Pinagdaanan mo yun dahil May purpose. Pero para lang sa mga taong nagmamahal sa. Ibig sabihin, yung makakaintindi lang ng bagay na yun, yung mga taong may relationship sa kanya. Oo. That's why. Para sa ang ganda nga nung kay Thomas Edison pare. Yung parang kahit sobrang dami niyang failures sa pag-create ng light, hindi siya tumigil pare. Parang hindi niya hinayaan na maging hadlang yung failures niya para hindi siya makapag-create ng ilaw. Pero isipin mo pare, kung sumunod si Thomas Edison ngayon, wala tayong gagamitin ngayon. Tama. Tawag niya nga doon hindi failure eh. Process. Tawag niya doon process. Oo. Oo, nung nagsalita siya, parang it's a part of a process. Kung para sa inyo failure yun, sa akin process yun. Okay. It takes thousands of experiments para makapag-create ng light bulb. Pero dahil meron siyang vision, meron siyang purpose na pinapursue, hindi siya sumuko. Kasi kung tutuusin, sino pa naman mag-expect na meron that time? That time kasi siguro kandila lang gamit nila eh. Wala naman siguro mag-iisip ng tao na possible pala na magkakaroon ng ganitong klaseng ilaw na generate ng electricity. Hindi na kailangan ng kandila. Oh, meron pa isang example diyan, bro. Si yung nag-invento ng eroplano. Si yung magkapatid na Orville and Wilbur Wright. Hindi ko sila kilala. Oo. Si Orville and Wilbur Wright, sila yung nag-invent din ng eroplano. Sino ba naman mag-expect na ang tao pala ay makakalipad in time? Oo nga, no? And sabi nga daw, yung eroplano daw dati is 12 seconds lang ilipad. Siguro yung iba pinagtatawanan sila na kung intention talaga ng Lord na makalipad tayo, di sana binigyan niya tayo ng pakpak, di ba? Pero yun yung mga purpose na nagbigay ng pagkakaiba sa pamumuhay natin ngayon. Isipin mo, hindi na tayo nahahasil pumunta ng ibang lugar. Oo. Diba? Yung araw dapat nagiging oras na lang. Oo, yun nga, oras na lang.
So, Galing. hindi sila nagpatinag sa kung anong sinasabi ng ibang tao because alam nila yung purpose nila. Ang galing pare, no? Kasi kung biruin mo, kung yung mga taong binanggit natin, huminto sila sa pag-fulfill ng purpose nila dahil natakot sila, dahil lang, alam mo yun, dahil lang nagsawa sila, nagkaroon sila ng trauma dahil sa nakaraan nila, wala tayong mapapakinabangan ngayon. So, ibig sabihin pala, once na ikaw ay nag-fulfill lang yung purpose, hindi lang ikaw yung makikinabang eh. Meron ibang tao makikinabang pare. Oo. Diba parang, Ang laki ng impact mo, no? may impact eh. Tsaka hindi lang sa tao, by generation siya. Napapakinabangan natin until now. Ang galing. Magaling. Kung sa akin yung sa tanong nyo kasi, kung sasagutin ko siya, parang ano yung humahad lang, di ba? Oo. Sa akin minsan takot eh. Takot lumabas sa comfort zone nila. Parang clear naman sa kanila anong kailangan nilang gawin. Pero natatakot sila dun sa kailangan kong i-surrender. Kasi the moment na alam mo yung purpose mo, marami kang kailangan baguhin. Totoo. Imagine kapag may purpose ka, kailangan mo pagdaanan yung hirap. Pag may purpose ka, kailangan mo i-admit na may kailangan ayusin sa ginagawa mo. Maraming kailangang changes. But sometimes yung iba takot dun. Ang dami kasing iiwan. Daming iiwan eh. So parang yung sarili mo, isa-set aside mo para magawa mo yung purpose mo. Hindi na yun. Totoo. Yung kanina nga parang, di ba, yung sinabi ko sa inyo, yung sa kakilala kong teacher, di ba, bukod sa pagtuturo niya sa academe, meron siya kailangang i-let go kapag nag-i-impart siya ng buhay niya sa iba. Which is, libre ang ginagawa yun eh. Oo. Ready ka bang i-surrender yung comfort zone mo para lang ma-fulfill yung purpose ng buhay? May ganun eh. Siguro after na school, magme-mentor ka pa. Mentor ka pa. Magka-counseling ka pa. Parang outside na doon sa trabaho mo, pero dahil nga yun yung purpose mo, alam mong teacher siya, di ba? Oo. Kilala ko kasi yan eh. Close sa akin yan eh. Hindi ko naman pakinang. Na pare. So, alam mo yun, outside na doon sa profession niya. Pero dahil nga, alam niya na nilagay siya bilang teacher dahil meron siyang purpose. Hindi lang para magturo, kundi para makapag-impart ng value sa ibang tao. Kaya agree ako dun pare sa sinabi mo na marami ka talaga isusuko once na i-fulfill mo yung purpose mo. Yeah. Oras, financial pa kami, sa financials. Yung yung pahinga mo na lang dapat pero igugol mo pa sa iba. You go extra mile eh. Extra mile talaga. Problema ka, problemahin mo pa problema ng iba, di ba? Ibang level yon. Pero dahil alam niya na malaki may ang na ginagawa niya sa mga taong yun. Oo. Kaya you go extra. Ang galing, no? Yung purpose nagbibigay din ng motivation sa atin. Yun nga, ng fire, ng apoy. Gasolina, no? Gasolina! Yeah. Yung purpose nagbibigay sa'yo ng gasolina ng para kahit mahirap, nakakatulong tayo. May nagbabago buhay, may nalilit tayo sa tama, di ba? So yun, sa akin naman, dahil nasa purpose tayo, pag-usapan din natin yung mga misconception about sa purpose. Okay. Pag-usapan natin yung maganda tong itakel. Sa tingin nyo, ano yung mga misconception about purpose? Pare, baka sumagot mo na. Masaya ako dito eh. Ito yung purpose ko. May mga ganun, di ba? Okay. Ito ako masaya eh. Oo. Masaya ako sa relationship na to. Uy! Purpose kong mahalin siya. Yun. Grabe, no? May mga ganun eh. Parang yung superficial lang yung purpose. Oo, dahil Okay. ginawa niyang purpose yung tao, no? Oo. Yung masakit dun, paano pag nawala? Ayun lang. Wala ka ng purpose. Yun nga. Hindi, masakit na usapin to, Maraming ganun eh. Na parang ginawa nilang purpose ang tao na naging mundo na nila. Nung nawala yung tao, gumuho yung mundo nila o yung buhay nila. Kasama yung purpose nila. Yes, parang Oo. wala na. Paano saan akong papatuloy? Wala na ngayon taong kasama ko sa lahat ng plano ko sa buhay. Hindi ko na siya kasama. Hindi ko na nakikita yung future ko na wala siya. Parang ganun eh. Minsan hindi lang sa relationship eh. Kasi parang yung tao, may mga ibang tao din na namumuhay na lang to feel good. Gigising ako sa umaga para uminom, maglaro, to feel good lang, no? Paggabi, paparty ako. Kumbaga, they do everything para makagain ng temporary happiness. At the end na madedepress lang din sila after nun, no? Kung bakit natin pinupush yung mga tagapakinig ngayon to pursue na alamin nila kung ano yung purpose nila. Because yung purpose is yung nagbibigay sa atin ng sense of significance. Pag meron tayong purpose, magiging masaya tayo. No? Kasi
Meron tayong fulfillment sa buhay eh. That's why talagang pinupush talaga natin na na yung mga tagapakinig natin mamuhay sila according sa purpose or pagkakatawag sa kanila ng Panginoon. Oo. Mahalaga yun, mahalaga. Sa akin siguro bukod dun sa parang misconception about sa purpose, yung parang pag masaya ako, ito na yung purpose ko. Pero hindi ganun eh. Hindi siya based sa feelings, hindi siya purpose. Meron din na parang ngayon pag sikat ako, popular ako, ito yung purpose ko. May mga ganyan. Paano kung hindi ka nang naging popular? Wala na. Paano di ka sumikat, di ba? Yun nga. Ang birap, na purpose mo? Wala na. So parang superficial siya na kung saan pag nawala yun, ano nang gagawin mo sa buhay mo? So, popularity is not the purpose. Ano kasi siyempre, tawag dito, influence ng social media. Nauso kasi ngayon yung mga bragging. Nauso yung mga luxury, Yung kinita nila sa ginagawa sa ganito. Lalo na yung mga influencer na talagang nagpapakita ng cold cash. Ito yung kinita namin, bibili kami ng Tesla, ganyan-ganyan. So ngayon, yung mga tagapanood, nadidistort yung talagang yung sense of purpose nila. Na parang sa kanila, nagkakaroon na sila ng superficial. Ay, ang ganda ng naatin nitong taong to May Tesla, may bahay. Gusto ko rin yan. Gusto ko, kaya pag tinanong mo yung kadalasan yung iba, anong gusto mo maging? Gusto ko maging vlogger, gusto ko maging YouTuber. Kasi nakita nila sa mga influencer Naging gamer. O gamer. So, nadidistort yung sense of purpose. Meron pa. Official. Meron pa na about sa misconception about sa purpose. Yung pag yumaman ka, Oo. purpose na yun. Goal mo lang, yun lang yung goal mo sa buhay, yung yumaman, di ba? Parang hindi natin nakikita pera. Kailangan kong yumaman. Pero doon natin makikita na yung blessing is not a purpose. Hindi, yung pera is blessing, hindi siya purpose. But yung kung gagamitin mo siya for your purpose or to support yung purpose mo, yung blessing na yun, fulfilling yun. Pero kung Bless other people, other people. Pero kung doon ka na nakafocus na sa ganung bagay na lang, hindi yun ang purpose mo. Yeah. Example, ganito. Personal gain lang Si Jesus, hindi naman siya mayaman pero he lived a purposeful life. Yeah. Even John the Baptist, di ba? Ang role niya is to prepare the way of the Lord, no? And may kita mo sa Bible, si John the Baptist is nabuhay na parang pulubi. Kumakain ng insekto, ganyan-ganyan. Walang magarang damit. Nag-fail ba siya? Hindi, he lived a purposeful life. So hindi pala pera magde-define ng purpose natin. Itong dalawang taong to, is hanggang ngayon, kilala natin. Lalong-lalo na yung Lord and Savior natin, which is si Jesus Christ. Diba? Nakapag-create siya ng malaking impact sa buhay natin until now. Diba? So, hindi pala sa pera yung yung purpose. Minsan nga di ba sa biblically speaking, root siya ng evils The love of money. Ano nangyayari ngayon sa bansa natin? Corruption? Flood control. Di ba? Dahil kasi kala nila yung purpose nila is about pera na lang. Ayun yung naging root kung bakit sila naging evil ngayon. Nakakalungkot, bro. Hindi nila naiintindihan or hindi nila nauunawaan yung purpose bilang public servant. Yeah. Which is ang tinuturo ng Word of God yung na in order to lead, you must serve. No? If you want to become great, you must be a servant of all. So, ito sa leadership natin, hindi nila nauunawaan yung weight ng leadership na nandun ka to serve. Yeah. Hindi para to gain. Yes. Totoo yan. I agree, bro. Nadidistort yung purpose ng leadership. So, nandiyan ka para maglingkod Oo. Ba't ang ganda ng bahay mo ngayon? Ba't nandiyan ka sa ibang bansa? Di ba parang, imbis na nakakatulong sana sa mga kababayan natin, no? So, napakababaw lang kung ang pera ang batayan natin ng purpose. Mababaw. Sobrang babaw, pare. So, ayun. So, napag-usapan natin yan, pero may tanong pa ako Sa tingin ano yung role ng ano yung role ng struggle natin sa buhay para ma-fulfill natin yung purpose natin sa buhay? Mga struggles, mga challenges, sa tingin ano yung part nito?
Mm. Para ma-fulfill mo yung ano mo, Yung purpose mo. yung purpose mo. Oh. Ito yung misconception din dyan eh. So parang kala natin pag nahihirapan na tayo, hindi tayo para doon. Mm. Pero sometimes nga, kaya ka nandoon, sa hirap na yon kailangan mong pagdaanan para makita mo, clear, kailangan mo talagang pagdaanan yon, mahubog ka, maayos yung ugali mo, maayos yung mindset mo, para doon sa purpose na paparating para sa'yo. Oo. Process. Parang preparation siya doon. Preparation siya para sa purpose mo eh. Hindi mo siya pwedeng skip na lang. Oo. Pagdadaanan mo talaga. Mm. Kaya nga yung ano, nabanggit mo kanina pare, before tayo mag-start yung buhay ni ano, ni Jonah. Yung kay Jonah. Mm. Kasi kanina binanggit ko Jeremiah eh. Pero, Yung ano niya? pero pasok din yung kay Jonah doon. Yung Kinain ng pating ba yun? Poting wala na sinabi. hindi. Ano, malaking isda lang. Ano? Hindi si Jonah kasi, kung babasahin natin yung Bible, tinakbuhan niya yung calling niya. So, imbis na pumunta siya ng Nineveh, pumunta ata siya ng Tarshish. Nakalimutan ko yung place na yan. Basta yun. Pabalik pa, iba yung direction na pupuntahan niya. So, ano nangyari? Along the way, nagkaroon ng bagyo ng storm. Yung purpose ng storm na yon is para ibalik si Jonah sa totoong purpose niya. Mm. And sometimes, ganoon din naman yung nangyayari sa atin. Minsan iniisip natin, bakit nagkakaganito yung buhay ko? Bakit kailangan mangyaring sa akin to? Minsan kasi, yung mga bagyo ng buhay natin, minsan redirect tayo eh. 'Di ba? Sabihin natin ganito, nasa maling relationship ka. Ngayon, nagkakalit-letse yung buhay mo. Tama ba yung word ko? Nagkakagulo-gulo. So, nasa mali ka eh. 'Di ba? Ngayon, yung pinagdadaanan mong struggle na yun, minsan redirection yun. Oo. Sinasabihan ka ng Lord, hiwalayin mo na yan dahil merong tamang tao para sa'yo. Parang ganon. So, ganon yung nangyari kay Jonah. Nagkaroon ng bagyo para lang maibalik siya sa tamang direksyon, sa purpose kung saan siya tinawag ng Panginoon. And sometimes yun nga, yung disappointment na ating buhay, yun yung mag-lead sa atin sa totoong appointment natin. Galing, no? Pinaka-purpose mo. Actually, parang ako makikita niya sa paggawa ng mga LRT, mga daan. Before man mabuo yan pare, hindi naman yan maganda agad eh. Oo. Ano yan? Magsisimula yan sa zero. May magta-traffic pa eh. Oo. Parang alam mo yun yung struggle ng paggawa ng daan or paggawa ng isang LRT. Kailangan pagdaanan yun eh. Kasi pag hindi siya sumadali, hindi yan mapabuo. Tama. Ibig sabihin nun, yung struggle or yung challenges na pinagdaanan sa pagbuo ng isang purpose is, alam mo yun yung magpapatibay sa'yo. Kung bakit kailangan mong dumaan sa struggle kasi kailangan mong tumibay eh. Kasi paano pag andun ka na sa purpose mo, baka mamaya hindi mo siya magawa dahil hindi ka na-prepare eh. Hindi mo kayanin. Hindi mo- Yung weight ng, parang sa MRT lang, hindi mo kayanin yung weight ng ano, ng, ang tawag doon? Yung responsibility. Yung bagun ba tayo? Bagun? Oo. May isa pa ako pwede idagdag bro. Kasi Minsan kasi ang struggle or challenges or crisis, yun yung nag-awaken minsan ng purpose. Yeah. Katulad ng yung kay Esther, diba? Sa Book of Esther, nung time na yon nagkaroon ng batas kung saan legal ang pagpapatay sa mga Jews. Diba that time? And nagkataon na si Queen Esther ay isang Jew. So sinasabihan siya ni Mordecai na napunta ka dyan sa place na yan for a purpose. That you are born for such a time as this. May crisis eh. Diba? Na place ka ng Panginoon dyan na may purpose. Hindi aksidente na nandiyan ka sa posisyon na yan. Na ikaw ay queen at asawa ka ng hari. Diba? Parang ganun eh. So minsan ang purpose na buborn siya out of crisis. Katulad ngayon, meron tayong crisis sa generation ngayon. Na ang generation ngayon is palihis sa kung ano yung standard ng Word of God or kung ano yung original na pagka-create sa atin ng Panginoon. So, ano ang role natin bilang mga Kristiyano? Kailangan nating tumindig, no? At i-share kung ano yung magandang balita na receive natin sa Panginoon. So, yun yung sa akin. Minsan yung struggle, crisis, dun nabubuan yung yung sense of purpose. Tama.
Nahubog ka sa nahubog ka rin sa struggles, nahubog ka sa trials, nahubog ka sa challenges. May kilala ako pare, si Joseph Adamina. Kaya matindi yan, no? Si Joseph sa Dreamer pare, na siya parang mismo mga kapatid niya yung nagbenta sa kanya para maging slave sa Egypt. Pero alam mo parang hindi niya tinignan yung hurt niya na yun, past hurt niya na yun sa mga kapatid niya. Pero tinignan niya kung ano yung purpose ng Lord sa kanya doon. Alam niyo ba na si Joseph, siya yung naging second in command sa Egypt. Ang sabi ng Pharaoh, hindi niya lang pwedeng makuha yung posisyon ng Pharaoh. Parang si Vice President. Alam niyo ba pare na yung struggle ni Joseph na pinagdaanan niya sa kanyang mga kapatid, nangyari pala yun para ililigtas niya yung Egypt tsaka yung mga entapa niya si Jacob tsaka yung mga kapatid niya sa tagutom. Kasi nagkaroon ng tagutom pare. Hindi mo alam pare na ganito, na sa struggle mo na yan, sa challenge mo na yan, meron pa ng breakthrough yan. Kapag ikaw ay dumadaan sa brokenness, ang kasunod yan breakthrough. Grabe. Oo. Alam mo yun, parang, ang sarap naman, no? Kaya pala ako dumadaan sa ganitong process, Lord, kasi kung bakit naman ako binibreak, kasi meron akong breaking para ako. Hindi, maganda kasi attitude ni Joseph that time. Kasi clear sa kanya kung ba't kaya kailangan pagdaanan. Alam niya yung purpose eh. Isipin mo, yung mga struggle na yun, yung pala yung magilid sa niya, position niya that time. Galing no, dahil clear yung purpose. Oo. Di ba kung wala kang vision, parang lahat ng suffering pinagdaanan mo. Oo, bibenta ako ng kapatid ko, papapira kayo. Binenta ka na, nag-slave ka pa, nakulong ka pa. Tsaka alam ko, pinlano rin siya patayin eh. Pinanano siya. Kaya nung time na yun, nagbigay si yung mga kapatid niya ng balang. Yung balapan na binigay ni Jacob sa kanya, nilagyan nila ng dugo. Oo. So, sinabi nila kay Jacob na si Joseph, patayin na. So yun yung magkakaalam ni Jacob. Grabe no, grabe. Tindi. Ganun katindi yung, ganun katindi yung struggle ni Joseph. Pero, nilid siya sa purpose niya. Naisip nga yung Egyptian or yung Egypt Sa famine. sa family sa Tagbago. Yun. Doon pa rin papasok yung Romans 8:28. You know? Everything works for the good. Those who love Him who had been called according to its purpose. Na lahat pala yun mag-lead sa position niya. Na yung position na yun yung mag-save sa mga Israelites and mga tao dun sa Egypt. Oo. So, minsan kasi iniisip natin, bakit ako dumadaan sa ganito? Bakit ako nawalan ng work? Bakit ako dumadaan sa ganitong crisis? Yung pala, yung mga bagay na yun, yung mga brokenness na yun, pine-prepare ka na dun sa parating na breakthrough. Oo. Galing. Diba? No, remember yung siya ka-struggles. Parang prepare ka doon. May part din na yung aside naman ni Sinoa naman. Si Noah kasi may instruction ng Lord sa kanya, buo ka ng ark dyan, barko. Then yung mga tao, badiw ata ito eh. Pero sometimes ganun eh. May purpose ka, pero ibang tao, papira, anong ginagawa mo? Pero kakakain ba ka? Ba't nagbubuo ka ng dyan, ng barko dyan? Sometimes ganun, kung makikinig ka sa ibang tao na negatibo, hindi mangyayari yung pinaka-purpose mo sa buhay eh. Like Noah. Diba? After nun, talagang merong flood na dumating. Yung mga taong hindi naniwala, Mamatay, nalulod sila. nakikita natin. Na pag alam mo yung purpose mo, kahit may mga taong negatibo sa paligid mo, kahit mahirap, tutuloy mo eh. Tuloy lang. Tsaka siya lang doon Pare siya lang gumagawa 100 years niya, na-8 yung... 108, diba? 100 years niya naririnig yun. Imagine that. Everything mong naririnig na, pambira siya, ka. At saka, Hanggang ngayon, wala pa rin flood. at saka paano 100 years hindi pa umuulan? Diba? Gano'ng tagal niyang hinintay yun? Pero, clear sa kanya yung purpose eh. Kahit anong negatibo pa yung marinig mo, kahit anong pamamaliit pa nila sa'yo, Ganun. binigyan ka ng vision ng Panginoon na gawin yan, gagawin ko yan. It doesn't matter kung pagtawanan ka ng ibang tao. Katulad na ginagawa natin. Yeah. Tumaan tayo sa mga panlalait Uy, nagbago ka na. Minsan ako mumurahin pa ako harap-harapan para lang ibalik ako sa dati. Jill, di ka na nagbumura. Mumurahin ako harap-harapan. Too good to be true pero hindi. May purpose na ako eh. May mga bagay na tinalikuran ko na eh. Diba? So pag-aya sa pag-inom. Kaya, minsan may mga ganun eh. Grabe no.
Na parang yung sometimes nga yung ano, yung mga testimony natin dun ako nabi-bless, eh. Kasi yung nandun tayo sa part na parang nakita natin, nakakilala natin eto yung maganda, yung nakilala natin ng Panginoon dun natin talaga nakita yung purpose natin. Totoo yung pare. That's ano yun talaga yung pinaka-purpose, eh. Malalaman mo lang yung pinaka-purpose sa buhay mo kapag nakilala mo na si Lord, na-encounter mo na siya. Yes, may doktor ka or professional ka ngayon, pero kung hindi mo pa talaga mai-encounter yung love ni Jesus, hindi mo siya makikilala, hindi pa talaga yun yung pinaka-purpose mo sa buhay. Yung nagta-transition tayo sa pagbabagong hirap, eh. Kasi may mga tropa nga tayo, 'di ba, na parang ang bihira, si ano, hallelujah, hallelujah, dito dadaan ka pa lang, 'di ba? Diyan na si Father. Ang bihira, pasyatin yan. Ano ba, titira ka sa basketball, hindi na Shot sabi, daw eh. Polish. Parang dadaan ka talaga sa pangungutya, na kung saan hindi nila mauunawaan bakit mo ginagawa yan, bakit ka nagbabago, ba't di ka na umiinom, ba't di ka na sumasama sa amin, di ka nagyoyosi, ba't hindi ka na makulit, di ka na nagmumura. Na parang, parang dapat kayo ngayong masaya, eh. Oh. Nagbabagong buhay yung kaibigan mo, pinipersecute mo. Di seryoso. Na parang tayo, gets na natin yun, na pagdadaanan mo talaga. Pero i-take din natin sa positive. Bakit? May nakikita silang pagbabago. Yun. Oh. Oo. Naun Nakita nila yung pagbabago sa'yo, kaya ginagano ka nila. may purpose ka na eh. Purpose ka na eh. Oh. Kung yung purpose mo buo na, siyempre, hindi naman papayag yung nasa kabilang side na papulpin mo yun. Merong hahadlang sa'yo. Yun. Bakit natin to sinishare? Bakit natin to sinasabi? Binibigyan natin yung mga listeners natin ng panibagong perspective. Na ang purpose pala is hindi lang hanggang sa career, hindi lang hanggang sa kumita ka ng pera. Kumbaga, lahat ng mga bagay na yun is blessing yun. Ako, I am blessed na nagkaroon ako ng career, nagkaroon ako ng work, kumikita ako. Pero I understand my purpose. Bakit ako kumikita? Para kung ano mang kinikita na meron. Kasi ano eh, yung kinikita ko, hindi ko pera yun. Pera ng Lord yun. I am just a steward. Yung trabaho ko pinagkatiwala lang sa akin. So kumikita ako para gawin ko ano yung pinaka-ultimate purpose ko talaga, which is to go and make disciple. Kasi ayoko maging temporal sa mga bagay. Kasi sinasabi sa Bible na huwag ka mag-focus sa mga bagay na temporary, mag-focus ka sa mga bagay na eternal. Because sinasabi nga na ang buhay natin, maihahalin tulad sa dahon at bulaklak. Na the grass withers and the flowers fade. Pero yung salita ng Panginoon, yung eternity, yung salita ng Panginoon is eternal. So meron tayong naniniwala ako na yung purpose talaga natin is magke-create ng impact sa eternity. So hindi man natin madala yung mga ari-arian natin, sasakyan or anything, makapagdala man lang tayo ng mga tao sa totoong tahanan natin. Makakilala sa Panginoon, mag-guide natin. Oh. We are blessed to be a blessing. Ayun. Masarap mag-fulfill ng purpose. Sa totoo lang. No? Kasi dati hindi naman tayo ganito. Nagsimula yung purpose ng buhay natin na yung time na natagpuan natin at natagpuan tayo ng Diyos sa sitwasyon na kung saan tayo broken. Pero ang nakakatuwa ng mga pana, nung natagpuan natin ng Diyos, no? Natagpuan din natin yung isa't isa sa church. Parang natagpuan mo ang Diyos tapos pinagtagpo ko sa isang lugar. Ito na tayo ngayon na magkakasama. Malaking factor yung environment o yung mga taong makakasama mo sa pagpulpul din ng purpose. Mahalaga yun pare. Napakahalaga ng environment. Napakahalaga ng tao. Kasama sa mga tao. Ayun, pare. Isa sa Proverbs kay, iron sharpens iron. Tayo din nagpapalakasan sa isa't isa. Tayo din nagtutulungan para magampanan kung ano talaga yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. So, sabay-sabay din tayo na nag-grow. Sabay-sabay tayo nagmamature. That is the importance of community na kinabibilangan natin. Ayun, so siguro I will give a conclusion. Ikikwento ko lang sa kilala si King Solomon. Di ba? Ba siya yung anak ni King David, di ba? Alam niyo ba na si King Solomon, siya yung pinakamatalinong tao. Nag-ask siya ng wisdom kay Lord.
marami siyang kaharian, marami siyang kingdom. At the same time, ang sabi pa ng Biblia, meron siyang maraming wives, concubines. So, ibig sabihin parang naranasan niya lahat. Naranasan niya yung pagkaroon ng yaman, naranasan niya magpakasasa sa laman, magpakasasa sa kingdom. Pero alam niyo ba, ang sabi nga sa Ecclesiastes, para siyang maghahabol sa hangin. Kasi lahat ng bagay na meron siya, ay binilang niya para, ay wala lang ito. Meron something na, meron something na cool. No? Alam niyo ba, ang sabi niya sa conclusion niya sa Ecclesiastes 12, this is the conclusion of the matter. To fear God and obey His commandments. So, ibig sabihin pala na hindi natin matatagpuan yung purpose ng ating buhay. Once ikaw ay mayaman, once ikaw lang ay maraming babae, once ikaw ay maraming aring nalaga, ang purpose pala talaga ng tao ay makilala ang Diyos. At sundin. At sundin ng kanyang utos. So yun, yung ginagawa natin. Sabi nga, life is vanity now. Pero doon ko na-realize na life in Christ is eternal. Yes. Amen. So lahat ng ginagawa natin na kasama ang Panginoon is hindi mapupunta sa wala. So yun yung nais natin paunawa sa mga listeners natin. Marami din ganun na na testimony. Kaya naman natin si Pacquiao, di ba? Oo. Naranasan niya lahat. Yaman, babae nga testimony niya yan. Nagpakasya kami, lumito pa Na boksingero na ngayon. Yung testimony niya kung mapapakinggan nyo, hindi yaman yung nagbibigay sa kanya ng fulfillment, kundi yung time na nakakilala siya sa Panginoon. Ayun. Di ba parang kung yung mga taong gano'n na nandun na sa pinakarurok ng tagumpay, nasasabi yun, tayo pa kayang pakusbong pa lang. Oo. Paano natin masasabi na hindi mo kailangan ng Diyos sa buhay mo? Paano masasabi na yung purpose mo ay kung ano lang yung pagkakaunawa mo? Oo. Tama ba natin? Parang naging successful siya, pero in the end, hindi niya nakita yung saya, yung fulfillment. At nahanap niya lang yun sa Diyos. Kaya, the conclusion of whole matter. Kaya sa mga viewers natin dyan, na hindi naman kami talaga natin ganito, so testify sa kung hanapan. Alam ko na may nakakilala sa inyo sa amin. Somehow, mapapanood nito, alam niyo yung dati naming buhay. Alam niyo yung kung ano yung pinagdaanan namin dati, kilala niyo kami. Pero dahil yung time na nakatagpo kami sa Panginoon, ito na yung ginagawa namin ngayon. I-encourage namin kayo na matatagpuan ninyo ang purpose ng inyong buhay sa Panginoon. At mag-uumpisa kayo sa pagsuko ng inyong buhay sa Diyos. Ayun. Pwede naman tayo magpayaman na lang Oo. Diba, ba't kailangan po nating maproblemahin yung problema ng ibang tao, di ba? Pero yung yaman kasi hindi tayo mafulfill. Yeah. Ayun. Parang ang sarap nga yun, parang in conclusion, parang ang sarap na dumating sa buhay natin na may taong lalapit sa'yo na nagpapasalamat dahil sa buhay mo. Di ba? Ikaw yung nag-instrumento ng Diyos kung bakit din umayos ang buhay nila. Kaysa dun sa part na may taong pupunta sa'yo para sisihin ka dahil sa'yo nasira buhay ko. Nakakalungkot yung ganun. Diba, ang sarap na yung purpose na ikaw yung naging dahilan kung bakit yung tao naging maayos yung buhay. Ang sarap i-bless ng Panginoon para mag-bless ng ibang tao. Ang sarap maging instrumento ng Diyos para maabot din yung mga taong katulad natin before na walang purpose. Hindi natin alam saan pupunta. Hindi natin alam kung ano yung magpapasaya sa atin. So ngayon, na manonood, mga viewers natin. So ngayon kung ikaw, dito ka kung ano yung purpose mo sa buhay, we highly encourage you guys na hanapin nyo ang Diyos sa buhay nyo. Amen. Hanapin nyo yung presensya niya. Okay? Pumunta kayo sa mga taong makakatulong sa inyo na mapalapit sa Diyos. And then, isa din tong platform na to para mabigyan din kayo ng isang community or pwede nyo kami i-message para ma-help kayo or mag-guide kayo para makita ninyo yung pinaka-purpose ninyo sa buhay. Yan. So, naalala ko yung verse sa John. Apart from me, you can do nothing. Wow. Kumbaga tinatawag tayo ng Panginoon to live a fruitful life. Pag sinabing fruitful life,
yung buhay na nakapag-create ka ng impact sa buhay ng ibang tao, nakapagtanim ka ng magandang bagay sa mundong to, no? So, we highly encourage you to know Jesus Christ kasi kami doon namin natagpuan kung ano yung purpose namin. Naintindihan namin yung value namin. So, yun lang. Ikaw pare, may sasabihin ka pa? Nasabi niyo na lahat, pero yun nga, sa mga viewers namin, sa mga nakikinig po sa amin, nasang sitwasyon ka man na mabuhay mo ngayon, so kailangan mo ang Lord. Diyan din kami galing. Nanggaling din kami sa sirang buhay, pero nung time na natagpuan namin ng Diyos, natagpuan namin yung purpose namin sa Panginoon. So yun lang. See you next episode, mga kapatid. God bless you. God bless you all. Hanggang sa susunod na kwentuhan. Hello guys, I'm Kuya Elwin. And I'm Kuya Angel, and kung nag-enjoy kayo sa episode natin ngayon, please like, follow, and subscribe sa ating Facebook and YouTube channel, Kwentuhang Pare. Marami pang kwentuhan, tawanan, at real talk next time. And see you sa susunod na kwentuhan. Kita kits.